Papatayin ko sila hanggat nabubuhay ako! Kuya, tama na yung nainom mo. Nasasobrahan ka na. Huwag mo akong sawihin, Jen. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang galit ko sa mga aswang na yan. Nang dahil sa kanila, nauli na tayo sa purang edad. Hindi ka ba nasasaktan na pinatay nila mga magulang natin na wala namang ginawang masama para mabuhay nila ng kanon? Siyempre nasasaktan ako, kuya. Pero wala namang magagawang pag-inom mo ng ganyan para makaganti sa kanila. Gustong gusto ko rin silang gantian, pero paano? Tutugisin ko sila isa-isa. Kung saan man sila nagtatago, Jen. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya mga magulang natin. Gagawin ko ang lahat para maiparanas sa kanila ng triple ang sakit na pinaranas sila sa atin. Pero paano naman natin gagawin yon? Babalik tayo kung saan tayo nakatira dati ni nanay at tatay. Sa lugar kung saan din sila pinatay. Alam kong nandun pa rin at nagtatago ang mga walang hiyang aswang na lumapastayan sa kanila. Sisiguraduhin kong wala akong ititira sa kanila kahit isa. Pero baka mapahamak naman tayo sa gagawin natin yan. Hindi natin kilala mga tao doon. Kung natatakot ka, ayos lang naman sa akin kung hindi ka sumama. Mas ayos na rin sa akin yun. Para mapanatag akong magiging maayos ka lang dito kina Chang Lucy. Ako na lang pupunta doon. Hindi rin naman kita hayaang mag-isa doon, kuya. Baka may masamang mangyari sa'yo. Ayos lang na isugal ko ang sarili kong buhay. Maiganti ko lang sina tatay at nanay. Ngayong Halloween special ng Aswang Radio. Aswang Radio. Halloween special. May espesyal na DJ tayong makakasama. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. May bangkay na naman daw na natagpuan. Naku, nakakatakot! DJ Nicole Yala. Hello, DJ Nicole Yala. Nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating puso. Abangan sa Aswang Radio. Halloween special. Mga kaaswang, narinig niyo ba yun? Damang-dama ko yung galit ni kuya. Grabe siya. Galit na galit, parang sasabog na bomba. Ramdam mo yung sakit niya eh. Yung apoy ng paghihigante para sa mga magulang niya. Pero si Jen kalmado lang. Sinusubukang kontrolin yung sitwasyon. Alam mong may lalim din ang pinanggagalingan niya. Pero chill pa rin kahit sa gitna ng tensyon. Nakakaloka talaga. Ang tanong, matutuloy ba talaga ang plano nila? O may mas malaking panganib na naghihintay sa kanila sa lugar na yon? Kaya sa ating mga listeners dyan, huwag kayong bibitaw. Huwag na huwag kayong aalis sa pakikinig. Dahil mukhang sa kwentong ito, papunta pa lang tayo sa pinakamalagim na parte. Kaya tutok lang dito sa Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Matinding galit. Yun po ang nararamdaman ko, DJ Rosana. Sa edad kong 6 habang 8 naman si Kuya Eugene, natanggap namin ang isang napakasakit na balita pagkagising ng umaga para pumasok sa eskwela. Patay na raw ang mga magulang namin. Inatake ng mga aswang. 2:00 ng umaga habang papunta sila sa palengke para magtinda. Masakit, pero wala nang mas isasakit pa nang makita namin ang itsura nilang magkayakap pa. Gutay-gutay ang katawan. Ginawa silang parang karne lang ng baboy at pinaglaruan. Nilimas ang kanilang laman loob. Hindi pinatahawad pati ang puso. Kaya sino ba namang hindi magagalit doon? Yun po ang dahilan kung bakit inilayo rin kami sa lugar na yon. Dahil sa matinding trauma sa amin. Pero habang lumilipas ang panahon, ang sakit ay napapalitan ng galit. Kaya naman hindi ko masisisi si Kuya kung bakit matindi ang pagnanais niyang gumanti at bumalik kami sa lugar na minsan nang nagwasak sa pagkatao namin. Ako nga po pala si Jenica, hindi ko tunay na pangalan. Bago ko po simulan ang aking kwento, gusto ko munang batiin kayong lahat ng nakikinig dito sa Aswang Radio. Lalong-lalo na po sa inyo, DJ Rosana. Sana po maganda at maayos ang araw ninyo. Gusto ko lang din pong sabihin bilang paglilinaw na lahat ng mga pangalan at lugar na mababanggit dito ay sinadya kong palitan bilang proteksyon sa aming pagkakakilanlan.
Handa na po akong ibahagi ang karanasan namin sa buhay na lalong nagpatibay sa amin at nagpatatag sa aming magkapatid. Malapit na tayo sa upa nating bahay, Jenica. Medyo malapit din yun sa dati nating bahay na ibinenta na. Basta kahit anong mangyari, huwag kang magtitiwala sa kahit na sino rito. Naintindihan mo? Oo na nga kuya. Ilang beses mo nang binilin sa akin yan. Alam mo namang hindi ako masyadong palalabas ng bahay. Kaya hindi mo kailangan mag-alala na makikipag-usap ako sa kung sino-sino rito. Siguraduhin mo lang. Dahil hindi natin alam kung anong klase ng mga tao ang nandito. Wala naman tayo masyadong kilala rito noon eh. Dahil bagong lipat lang din naman tayo bago mangyari yun. Hindi mo na ako kailangang alalahanin palagi kuya. Kaya ko ang sarili ko. Pero sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Please lang kuya ha. Ayoko na mawalan pa ng isang pamilya. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya wag na wag mong ipapahamak ang sarili mo. Alam ko naman yun. Kaya huwag ka rin mag-alala. Pinapangako kong hindi ako mawawala. Sila ang mauubos, hindi ako. Tsaka huwag kang masyadong madrama dyan. Ang aga-aga eh. Sus, napaka-allergic mo nun masyado sa affection. Ayaw mo ba nun? Ibig lang sabihin ng pag-aalala ko yun sa'yo. Kahit masyado kang masungit na kuya at overprotective, mahal na mahal kita. Sabi na ng tigilan mo eh. Kapag ako nainis, iiwan kita dyan. Bahala ka na makuha ng aswang. Aswang sa umaga, meron ba nun? Umaga, tanghali, gabi, merong aswang. Karamihan sa kanila marunong magbalat kayong tao para hindi sila mahuli. Kaya nga sinasabi ko na nga yan sa'yo na Huwag ako makikipag-usap at lalong-lalo na magtitiwala sa kahit na sino rito. Ulit-ulit ka naman eh. Gets ko naman yun. Hindi mo na kailangan sabihin pa ng ilang beses sa akin. mabuti naman kung ganun. O eto na yung murang paubahan na nakita ko. 1 kwarto lang meron. Kahit ikaw na magkwarto doon. Ako na lang sa sala para mas maging alerto ako. Sandali lang at kakatukin ko muna ang bahay ng may-ari. Diyan ka na muna. Magandang araw po. Ako po si Eugene. Yung uupa po ron sa maliit na bahay. Nakausap ko na po si Lola Sabina noong nakaraan tungkol dito. Ah, kayo na ba yon? Kahapon pa kayo hinihintay ni nanay. Nay, nandito na yung uupa sa atin. Kumpirmahin mo ka kung siyang nakausap mo. Ay oo, Celso. Itong binatang ang ito ang nakausap ko. At sino naman itong kasama mo, iho? Asawa mo? Abay, napakaganda. Hindi po. Kapatid ko po siya, si Jenica. Magandang araw po sa inyo, Lola Sabina. Mang Celso. Magandang araw din. Ang mabuti pa. Ako na maghahatid sa inyo doon. Masyado nang matanda si nanay. At pabagal na maglakad. Ako nang bahala sa inyo. Matagal na rin walang umupa sa bahay na yon. Ano nga palang rason kung bakit kayo uupa rito? May trabaho ba kayo rito? Malayo to sa bayan na. Hindi ho. Gusto lang po sana namin. Gusto namin ng mas tahimik na lugar. Mukha namang tahimik dito kaya dito na ako nakapagdesisyon na umupa. Tama ka dyan. Tahimik ka rito sa amin. Tingnan mo nga, sa sobrang tahimik, wala kang makikitang taong nakatambay sa labas. Lahat nasa loob ng bahay. Liban dyan sa mga batang naglalaro. Mabuti pinapayagan at hinahayaan lang sila sa labas kahit na... Kahit na ano iya. Wala po. Sana nga po pala ulit yung bahay? Eto. Ayos naman na siguro to sa inyo. Dahil dalawa lang naman kayo. Murang-mura lang din naman yan. 1,000, 1 buwan. Hindi na kayo lugi dyan. Buwan-buwan din naming nililinisan dyan para hindi marumi. Napag-usapan na po namin ni Lola Sabina yan. Bali 2,000 ang babayaran namin ngayon kasama ang 1 month advance. Oo, tama. Tama ka. Kayo nang bahala dyan na. Kung may kailangan man kayo, kumatok na lang ulit kayo sa bahay. Opo, maraming salamat po. Pagkatapos kaming ihatid ni Mang Celso sa bahay, iniwan niya na rin agad kami. Hindi naman kalakihan yon. Hindi rin naman masyadong maliit na mukhang masikip tingnan. May ilan ng gamit din doon tulad ng upuan at lamesa at wala kaming lutuan. Pinasok ko agad yung kwarto pero napansin kong sira ang kahoy na bintana doon at may warak kaya pwedeng may makapasok. Kuya, sira yung bintana. Baka mapasok ko rito. Oo nga no. Mamaya, susubukan ko magtanong kina Mang Celso kung may plywood silang pwedeng ipangtakip dyan. Okay rin pala tong bahay kahit papano.
wala nga lang tayong lutuan. Hindi rin naman tayo magtatagal dito, Jen. Mahanap ko lang talaga kung sinong pumatay kina nanay. Aalis na rin tayo rito. Tutulungan kita mahanap sila, kuya. Kahit parang napaka-imposible. Madali na lang yan. May nakausap na rin akong albularyo kung paano mo malalaman kung aswang ang isang tao. Tinuruan niya rin ako ng mga dapat na gawin. Eto, suotin mo palagi tong kwintas na ito. O kung ayaw mo namang may nakasabit sa leg mo, gawin mo na lang pulseras. Ano ba to? Para saan ba to, kuya? Yan ang magsisilbing warning kapag may papalapit na aswang. Kapag nakita mong kumulo ang likido sa loob ng maliit na botelyang yan, ibig sabihin may malapit na aswang. Sasabuhin din natin ng asin ang bawat siwang dito. At magsasabi tayo ng mga bawang at buntot pagi sa mga pinto't bintana. Para kung sakali man, hindi tayo mapasok ng aswang. Okay, sige, kuya. Itatabi ko muna to at may gagawin ako para hindi siya masyadong mahalata na suot ko. Para kung may aswang man na nagbabalat kayo na tao, hindi niya makita na suot ko to. For sure. Alam din nila kung para saan to, di ba? Oo. Alam na rin nila ang mga ganyang klase ng proteksyon. Baka nga hindi na agad sila lumapit kapag nakita nila yan. Mas mahihirapan tayong malaman kung sino ang mga aswang dito. Tsaka nga pala, huwag mong sasabihin kahit kanino kung paano tayo napadpad dito. Tulad kanina, muntik mo nang sabihin kay Mang Celso ang rason kung bakit tayo lumipat dito. Kahit sila ang landlord natin, huwag mo rin silang pagkakatiwalaan. Hindi rin natin sila masyadong kilala. Pasensya na, kuya. Munti ko lang ang masabi kanina. Buti pinutol mo ko agad. Oh, siya. Maiwan na muna kita saglit. Kakausapin ko si Mang Celso. Hahanap na rin ako ng karinderyang mabibilhan ng ulam. Baka nagugutom ka na. Sige, kuya. Bumalik ka rin kaagad, ha? Mag-aayos na rin muna ako saglit ng mga gamit dito habang wala ka. Tumango na lang sa akin si kuya pagkatapos lumabas na siya. Nagkaroon ako ng pagkakataong ayusin ang magiging kwarto ko. Inayos ko ang mga damit ko sa isang kahon. Hindi na kami nag-abala ni kuya na magdala ng kahit anong gamit. Kasi sabi niya hindi rin naman daw talaga kami magtatagal doon. Hahanapin lang namin ang mga pumatay sa mga magulang namin. Kahit parang medyo imposible. Kaya naman ang naisip na lang naming paraan, tugisin ang lahat ng aswang doon para makasiguradong mapapatay rin namin ang pumatay sa kanila. Habang abala ko sa pagtutupi ng damit, bigla na lang may kumatok. Akala ko si kuya na. Pero nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang matangkad na lalaki. Moreno siya at matikas ang pangangatawan. Magandang lalaki sana, pero mukha siyang masungit dahil seryoso siyang nakatingin sa akin habang bitbit ang isang lumang plywood. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ba yung kapatid ni Eugene? Kadadaan niya lang sa bahay. Nagtatanong kay tatay ng plywood. Sarado kasi ang bintana ng kwarto niyo. Kaya ako na nagdala nito. At ako na rin ang gagawa. Hindi na. Iwan mo na lang siguro dyan. Kuya ko na lang ang gagawa. Ako na. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. At saglit lang din to ayusin. Ano kasi baka... Hindi mo kailangan na matakot sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi naman sa pinag-iisipan kita ng masama. Baka nang nakakaabala kami kung ikaw pang gagawa ng maliit na sira sa bintana. Kayang-kaya naman ni Kuyang gawin yan eh. Hindi naman to abala. Nakakahiya rin na hindi namin napansin na may dapat palang ayusin dito bago kami nagpaupa. Kaya kami dapat ang mag-ayos niyan. Sige, ikaw ang bahala. Pasok ka na lang din sa kwarto. Pasensya na rin kung medyo makalat. Inayos ko kasi mga gamit ko. Dito lang muna ako sa labas. Hihintayin ko na lang si Kuya. O sige, ikaw ang bahala. Papasok na ako. Medyo malaki pala yung sira. Buti na lang, may extra kaming plywood sa bahay. Oo. Napansin ko lang kanina. Baka kasi may makapasok dyan kung hindi aayusin. Mabuti na lang nagsabi kayo kaagad. Babae ka pa naman. Ano nga palang pangalan mo? Jenica, ikaw? Emmanuel. Pero pwede na rin Eman. Sigurado ba kayong gusto niyong tumira dito ng kuya mo? Oo naman. Bakit? Parang ayaw mo yata kami rito. Hindi naman. Pero bago ba kayo pumunta rito, wala kayong narinig na usap-usapan tungkol dito sa baryo namin? Usap-usapan. Tulad naman ng ano. Mga aswang. Hindi ko alam ang tungkol dyan. Pero meron nga ba? Hindi ko rin alam. Sabi nila, kapag tumigil yung mga hayop sa pag-iingay, may nilalang daw na hindi nila gusto ang presensya.
Ang saya mo rin kausap, no? Kakikilala pa lang natin, nananakot ka na agad. Hindi kita tinatakot. Sinasanay lang kita. Para kung sakaling makarinig ka ng kakaiba, mamayang gabi, hindi ka na magugulat. Ayan, tapos na. Hindi na yan papasukin ng hangin o kung anumang hayop o nilalang na gustong sumilip. Ang bilis mo Salamat Pasensya na rin, hindi kita mapainom ng kahit ano. Wala pa rin kasi kaming tubig. Ayos lang, sa bahay na lang ako iinom. Hindi ko alam kung bakit parang bigla akong napanatag sa kanya. Matikas ang kanyang tindig. Seryoso ang mukha. Pero yung boses niya ay may lambing na kaunti. Parang hindi siya kagaya ng mga lalaki sa paligid na madalas ay puro yabang lang. Tahimik lang siya pero parang may laman din ang bawat sinasabi niya. Jen, sino to? Kuya, siya yung anak ni Mang Celso, si Manuel. Siya na yung nag-ayos ng bintana. Pwede mo naman akong hintayin, Jenica. Sinabihan niya rin ako kanina na ikaw na lang daw ang gagawa. Pero nagpumilit ako magpresenta. Pasensya na ha. Sayang ang oras kung di ko pa ayusin. Wala naman akong ginagawa. Salamat. Pero sana next time, ako na lang. Ayaw kong basta may pumapasok dito nang wala ako. Lalo na't naiiwan ang kapatid ko rito mag-isa. Naintindihan ko. Pasensya na kung nakabigla. Wala yon. Pero salamat sa tulong mo. Sige ha, dito na ako. Kuya, bakit ang sungit mo naman dun sa tao? Tinulungan lang naman tayo. Kahit na, Jen. Dapat lagi rin tayo mag-ingat sa mga taong masyadong mabait sa simula. Ewan ko sa'yo. Paranoid ka na yata. Mas mabuti na yon kaysa magsisi tayo sa huli. Pumasok si kuya sa loob. Pagod at halatang iritado. Pinilit kong wag na lamang magsalita pa. Pero habang nag-aayos ako, napansin kong may naiwan sa sahig ng kwarto. Isang maliit na pako at may bahid ng dugo. Hindi ko alam kung galing sa kamay ni Emmanuel dahil hindi ko naman siya narinig na dumaing habang nagpupukpok siya. Kinuha ko yon at itinabi at sinubukan ko na lang din kalimutan. Inihain ni kuya ang mga dala niyang pagkain, kanin at ulam at karning baboy. Nang maamoy ko yon, biglang kumalamang sikmura ko sa gutom. Ang bango naman ang ulam na binili mo, kuya. Ano to? Afritada yan. Sabi kasi nung tindero, malambot ang pagkakaluto niya. Sabi rin nung kumakain sa karinderya, masarap daw. Kaya yan ang binili ko. Ang layo pa nga nang nahanap kong karinderya kahit medyo nagtagal ako. Dulo na yata yun eh. Mukhang masarap. Sa amoy pa lang. Oo, mabuti na lang at may naitabi pa akong pera dito. Kakasya naman siguro to hanggang sa magawa natin ang kailangan natin gawin dito. Kumain na muna tayo, kuya. Tsaka na natin pag-usapan ulit ang tungkol dyan. Nagugutom na ako eh. Teka Jen, huwag mo munang isubo yan. Bakit? Anong meron? Gutom na ako, kuya. Hindi baboy to. Lalong hindi karni ng manok o baka. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ano pala to? Karni ng tao. Tingnan mo ang itsura. Luto na pero mamula-mula pa rin ang laman. Tsaka yung balat, parang sinunog ang balaybo kaya magaspang. Kaya rin siguro nila sinabi na malambot tong karne na to. May nabasa ako noon, kakaiba ang lambot kapag laman ng tao, Jen. Sigurado ka ba din sa sinasabi mo? Mukha ba akong nagbibiro? Walang rason para gawin kong biro ang mga ganitong bagay, Jen. Kung gano'n, ibig sabihin lang nito, Aswang ang may-ari ng karinderya na yon. Dahil tulad lang naman nila ang may motibong gumawa ng ganitong karumaldumal na mga bagay. Nangilabot ako sa sinabi ni kuya. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay nagtataasan. Ang gutom ko'y napalitan ng pag-ikot ng sikmura at gusto kong masok sa pagkaing nakahain sa harap ko ng mga oras na yon. Hindi ko masikmura na laman ng tao ang karne na yon at napapaisip ako kung sino ang kaawa-awang biktima. Hindi pa tayo nakakaisang araw dito. Pero alam ko na kung sinong unang tutugisin ko. huwag ka muna magpadalos-dalos, kuya. Hindi pwedeng hindi agad tayo kikilos. Bilang lang ang oras na meron tayo rito. Kung hindi ako magsisimula, hindi rin ako matatapos, Jen. Sigurado ka na ba dyan? Pwede naman kitang tulungan. Ano bang gagawin natin? Jen, ayos lang ba sa'yo kung ikaw magiging pain ko? Ano? Pain? Paano naman? Pinapahamak mo na yata talaga ako. Gagawin ko ba yun sa'yo? Ikaw ang ipapain ko para lumapit ang aswang. Dahil mas gusto nila ang mga tulad mo, babae. Pero hindi mo kailangang mag-alala.
Hindi naman kita pababayaan. Sigurado ka kuya ha? Ayoko pang mamatay. Oo naman. Pero kailangan muna rin nating makasiguro. Bukas babalik ako doon at susubukan ko mag-obserba. Sisiguraduhin ko munang totoong ang aswang sila. Wala na akong nagawa sa plano ni Kuya dahil yun naman na talaga ang napag-usapan namin. Hindi ko lang maiwasang matakot para sa kanya. Alam ko namang hindi malabong masaktan siya o mas malala pa, maaari rin siyang mamatay. Matindi lang ang pananalangin ko na sana buhay pa rin kaming makaalis sa lugar na yon. Kinagabihan tila hindi ako naging komportable sa hangin. Siguro dahil na rin sa kaba, kaya hindi ako mapakali. Sa tagal kong nakatitig sa kisame, nakatulog na lang ako nang hindi ko namamalayan. Hating gabi na nang naalimpungatan ako. Naramdaman kong tila may mainit na kumukulo sa pulso ko. Hindi ko pa man tuluyang naibubukas ang mga mata ko para tingnan kung ano man yon. Sumundot sa ilong ko ang kakaibang amoy. Mabaho, nakakasuka at umaalingasaw. Amoy patay na daga na hindi ko maipaliwanag. Nang buksan ko ang mga mata ko, doon na ako napabalikwas ng bangon. Kuya! May aswang sa bintana ako! Janica, anong nangyayari? Nakasilip sa bintana ko yung aswang! Nasa bubong. Dito ka lang, Jen. Huwag na huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Papatayin ko ang aswang na yan. Mag-iingat ka, kuya! Diyos ko po, ikaw na pong bahala kay kuya. Huwag mo hayaang masaktan siya ng aswang ngayon. Gabayan mo po siya. Hoy! Ikaw na aswang ka! Bumaba ka rito kung talagang matapang ka! Harapin mo ako! Bumalik ka rito! Doon kang aswang ka! Huwag ka lang papakita sa akin! May palatandaan ako sa'yo! Natamaan kita ng tirador sa ulo! Matindi pa rin ang kabog ng dibdib ko habang naririnig kong sumisigaw si Kuya mula sa labas. Nawala na ang mabahong amoy at pakiwari ko'y umalis na ito ng mga oras na yon. Hingal na hingal si Kuya nang muli siyang pumasok sa loob. Nakatakas eh. Nakita ko siya sa bubong. Pulang-pulang mata. Tapos sobrang haba ng pangil at kuko. Hindi siya umatake. Nakita niya yata may hawak akong buntot pagi. Anong ginawa mo? Saan siya pumunta? Tinirador ko. Tinamaan naman sa ulo. Ngayon, kapag nakikita ako bukas ng may sugat sa ulo, panigurado yun ang aswang. Sobrang bilis niyang tumakbo. Halos hindi ko na nasundan ng tingin. Papunta siya doon sa kakoyan. Mabuti na lang hindi siya nakapasok agad sa kwarto ko. Naramdaman ko kasing kumulo yung kwintas na binigay mo. Pinulupot ko sa pulso ko kanina. Kasi hindi ako mapakali. Tapos sinira niya yung bintana. Nakita ko na lang na pula yung mga mata. Mabuti na lang, hindi siya tuluyang nakapasok. Parang napaso siya pag hawak niya sa bintana. Oo, dahil sa asin na sinaboy natin kaya siya napaso. Sa susunod, maghahagis na rin ako ng asin kahit sa bubong para kung sakali mang tumalon ulit siya doon, masugatan siya at manghina. Sana hindi na ulit siya bumalik dito. Sana bumalik na matuluyan ko na siyang patayin. Sayang ang pagkakataon kanina eh. Pero ang galing niya rin ha. Parang alam niya kung nasan ka. Hindi ba lang sa sala dumaan? Diretso kwarto na. Baka tama rin ang sinabi mo. Mabangong mga babae para sa tulad nila. Kaya siguro niya naamoy na nasa kwarto ako. Maaari nga. Kaya dito na lang ako matutulog sa lapag. Para kung sakali mang bumalik yun, mapuruhan ko na. Kinaumagahan, tila normal naman ang lahat. Ang tanging palatandaan lang na nangyari nung gabi ay ang sira-sirang bintana na inalis ulit ni Kuya para takpan ng bagong plywood. Pagdating ng tanghali, nagpaalam si Kuya na babalik sa karinderya para mag-obserba sa may-ari. Jen, babalik ako sa karinderya. Mag-iingat ka rito habang wala ako ha. Titingnan ko kung totoo nga may aswang doon. Sige kuya, pero mag-iingat ka rin ha. Huwag kang magpahalata. At huwag mo akong iwan dito ng matagal. Kahit umaga naman at maliwanag, parang hindi pa rin ako mapanatag. Kaya ko ang sarili ko, Jen. Hindi ko hahayaang mapahamak ako. Huwag ka mag-alala. Alam mo namang sisingilin ko muna ang mga aswang na yan bago ako mawala. Ang dami mo kasing plano kuya. Tapos ikaw lang ang gagawa, pwede naman tayong magtulungan. Sa ngayon, mas makakatulong ka kung mananatili ka lang sa loob ng bahay. Tandaan mo ang sinabi ko, huwag kang magtitiwala kahit kanino rito.
Hindi natin alam kung sinong nagbabalag kayo rito at sino ang tunay na tao. Oo na. Hindi ako makikipag-usap kahit kanino rito. Basta bumalik ka kaagad na. Wala tayong lutuan at hindi ako komportabling kumain ng kahit anong pagkain na galing sa labas. Pakiramdam ko lahat karne ng tao. Oo na. Sa bayan na lang siguro ako bibili ng pagkain natin mamayang tanghalian. Ngayon magtinapay ka na lang muna. Sa labas na ako mag-aalmusal. Mag-aapura ako para makabalik na rin agad. Sige kuya, ingat ka. Tumango lang si kuya at umalis. Pagkaalis niya, nag-ayos lang ako sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang oras at nakaramdam ako ng pagkainip. Bigla na lang may mahinang kumatok sa pinto. Sino yan? Kuya, ikaw na ba yan? Ako ito, Iha. Si Lola Sabina. Lola, kayo po pala. Ano pong kailangan nyo? May dala akong ulam, Iha. Mukhang hindi pa kayo nakakapagluto. At wala kayong lutuan dyan. Nagluto ako ng adobo. Naisipan ko kayong bigyan para pa-welcome ko na rin sa inyo. Naku Lola, hindi na po sana kayo nag-abala. Kaya na po namin ang mga sarili namin. Huwag ka nang mahiya, Iha. Kaunti lang din naman ito. Sakto lang sa inyo. Salamat po Lola. Pasok po muna kayo. Ay, hindi na. Dito na lang ako sa labas. Ang mabuti pa, mamayang 5:00, pumunta kayo doon sa bahay. Magmerienda na rin kayo sa amin. Ipagluluto ko kayo ng suman. Sabihan mo ang kuya mo ha, nang mas makilala ko pa kayo. Naku, salamat po Lola Sabina. Tingnan na lang po namin. Umalis po kasi siya at hindi ko rin alam pa anong oras siya makakabalik. Sige, Iha. Kung hindi kayo makakapunta, ayos lang din naman. Pero mas masisiyahan ako kung bibisita kayo. Mukhang napakabait ng kuya mo. Gusto ko siyang makita ulit. Maraming salamat po ulit sa ulam Lola. Pag-alis ni Lola Sabina, agad kong isinara ang pinto. Tinitigan ko ang ulam na iniwan niya. Mabango nga. Pero dahil sa nangyari nung nakaraang araw, hindi ko sinubukang kainin yon dahil na rin sa pagdududa. 3:00 na ng hapon, hindi pa rin bumabalik si kuya. Medyo nag-aalala na ako at sumasabay pa ang pagkainip. Hindi ko na natiis. Nagdesisyon akong pumunta sa bahay nila Lola Sabina. Makasakaling maituro nila sa akin kung nasaan ang karinderya na sinasabi ni kuya at mapuntahan ko siya. Pero bago pa ako makalapit sa bahay nila, napansin kong nakabukas ang pinto at may usok na lumalabas. Tao po! Magandang hapon, Emmanuel. Jenica, ba't nandito ka? May kailangan ka ba? Magtatanong lang sana ako. Si kuya kasi hindi pa bumabalik, nag-aalala na ako. Pero naalala ko rin na inimbita kami ni Lola Sabina para sa merienda. Nakakaya naman kung hindi ako pupunta. Oo. Pumasok ka muna. Pinapaspasan pa ni Lola si tatay. Bakit? Anong nangyari kay Mang Celso? Kahapon pa yung nanghihina. Pagkagaling sa bayan. May nakatama raw sa kanya kasi may nagrarambulan. Napasali siya sa gulo. Tapos pag uwi niya, latang-lata na siya. Ewan ko ba? Hindi ko alam sabi ni Lola, baka raw may bumulong ng sumpa kay tatay. Kaya kailangan niyang paspasan ng dahon. Naku, kawawa naman si Mang Celso. Anong klaseng sumpa naman yan? Hindi ba ako nakarinig ng ganyan? Huwag mo nang intindihan yun. Hindi ko rin naman alam Dito muna tayo sa labas. Hayaan muna natin si Lola dyan. Titinan ko lang saglit, pwede ba? Silip lang Hindi kasi pwedeng maistorbo si Lola. Pumasok ako sa sala at nakita ko si Lola Sabina na may hawak na dahon at pinapaspasan niya si Mang Celso na nakahiga sa kanyang banig. May mga kakaiba siyang binubulong, medyo nakakapangilabot. Parang nagdarasal pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Corrobora hoc corpus ne debilitato da vertumen aeternam ad lucem opremendam. Ano po nangyayari? Lola, Jenica, ikaw pala. Huwag mo akong pansinin.
Ginagamot ko lang ito si Celso. Mukhang masama po talagang pakiramdam niya. Oo, iha. Nabulungan ng sumpayan. Pero huwag kang mag-alala. Malakas ang anak ko. Kaya niya yung labanan. Sandali lang. Matatapos na ako. Ayan, tapos na. Maaari ka nang umupo rito, Jenica. Emmanuel, ihanda mo nga ang merienda natin. Sige la. Jenica, gusto mo bang samahan ako sa kusina? Hindi na. Dito na lang ako. Mang Celso, kumusta pong pakiramdam niyo? Ay, masama pakiramdam ko, iha. Para akong hinampas ng malaking bato. Pero ayos lang. Kaya ko to. Sana po gumaling na kayo agad. Iha, bakit mag-isa ka lang? Wala ba ang kuya mo? Ako lang pong nakapunta. Sabi niya kasi saglit lang siya pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakauwi. Naiinip na rin po ako sa bahay kaya napunta na ako rito. Sayang naman. Gusto ko pa naman siyang makilala. Pero ayos lang. Kumain ka na muna ng suman. Jenica, eto na yung suman at kape. Salamat. Jenica, may gusto ka pa bang kainin? Hindi na po, Lola. Busog na po ako. Maraming salamat po sa merienda. Kung ganon, umuwi ka na at magpahinga. May mga aswang na nagtatago sa lugar na to. Huwag kayong masyadong lalabas. At kung sakali mang may mangyaring masama, huwag kayong matakot at tumakbo ng kuya mo rito. Opo, Lola. Salamat po ulit. Pag-uwi ko sa bahay, kakapasok ko pa lang, lumitaw na agad si kuya sa likuran nang hindi ko namamalayan. Agad na kumunot ang noon niya nang mapagtantong galing ako sa labas. Kahit mahigpit niyang ibinilin na huwag akong lalabas ng bahay. Saan ka galing? Huwag mong susubukang magsinungaling sa akin, Jenica. Sinasabi ko sa'yo. Nainip kasi ako. Ang tagal-tagal mong umuwi eh. Nag-alala na ako sa'yo. Baka mamaya kung napano ka na. Magtatanong sana ako kay Mang Celso kung saan yung karinderya na kwento mo sa akin. Susunod na sana ako sa'yo. Kaso nawala sa isip ko kasi may ginagawa sila. Eh paano nawala agad sa isip mo yun kung magtatanong ka lang naman? Yun nga ang ipinunta mo doon. Ano pang ginagawa nila? Sobrang usok ng bahay nila kanina. Pinapaspasan ni Lola Sabina si Mang Celso kasi nanghihina raw. Pagka uwi kahapon galing sa bayan, medyo nakakatakot nga eh. Kakaiba yung dasal na binubulong ni Lola. Anong dasal? Ewan ko, hindi ko rin maintindihan. Basta Latin yun. Kumain lang ako doon ng suman. Nagugutom na kasi ako kasi ang tagal mo nga. Siguro yung suman hindi naman na kailangan pagdudahan na galing sa tao yun, no? Ewan ko ba sa'yo, Jen? Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka marunong sumunod sa ibinilin ko. Pag bumula bigla ang bibig mo dyan, bahala ka sa buhay mo. Eh ano pala nangyari sa nilakad mo at natagalan ka masyado? Ewan ko. Pero medyo nakahalata yata yung may-ari sa akin. Bubuli ulit ako ng parehong ulam pero hindi ko yung kinain. Nahalata yata niya na ang tagal kong nakaupo doon. Kaya lumapit siya at nakipag-usap sa akin. Tama nga ang hinala ko kasi biglang naging pula yung mata niya habang nakangiti sa akin. Tapos biglang bumalik agad sa itim. Buti nakalis ka pa dun kung ganun. Nagpanggap akong tulad nila. Sabi ko, ibalot na lang yung ulam na binili ko. Para sa asawa kong naglili sa laman ng tao. Kaya ako tinitingnan ng mabuti yung ulam. Para masigurong yun ang hinahanap ko. Mabuti na lang nakalusot ka, kuya. Sigurado ka bang naniwala yun sa'yo? Hindi ko alam. Pero kung hindi, welcome naman siya rito. Laban naman niya ang pipira-perasuin ko. Sumibol na naman ang matinding kaba sa dibdib ko dahil sa mga sinabi ni kuya. Pero mabuti na lang din at nakalimutan niya na rin agad ang ginawa ko. Hindi na niya ako pinagalitan sa pagpunta ko kina Lola Sabina. Sa tingin ko naman ng mga panahong yun, hindi sila kailangang pagdudahan dahil maging sila mismo, pinag-iingat kami sa mga aswang. Hindi ko na lang muna sinabi yun sa kanya dahil baka mag-init na naman ang ulo niya sa akin bigla. Kinagabihan dumating ang hindi inaasahang bisita. O mas maganda yatang sabihin na si kuya ang nag-imbita. Isang malakas na lagabog sa bubong ang gumising sa amin. Muntik na akong takasan ng kaluluwa sa sobrang lakas nun. Kuya,
Nasa bubong na naman ang aswang. Sabi ko na nga ba't babalik ang hudas na yan? Diyan ka lang, Jenica. Huwag kang susunod sa akin kahit anong mangyari. Nakakatakot, para siyang galit na galit. Malakas ang kutob ko na yan ang may-ari ng karinderya. Walang ibang rason para magalit yan sa atin ng ganyan. Anong gagawin mo? Tatapusin ko na siya ngayon. Para hindi na siya makapagtinda ng hindi naman dapat itinitinda. Mabilis na lumabas si Kuya Eugene, dala ulit ang buntot ng pagi. Pero imbis na tirador ang nasa kabilang kamay niya, itakyo na pinunasan niya ng espesyal na langis ang talim para agad na mamamatay ang aswang na tatamaan nun. Nawala agad siya sa paningin ko, habang ako naman naiwan sa kama habang nanginginig sa takot. Sumundot na naman sa ilong ko ang naging pamilyar na amoy ng aswang. Sobrang lansa. At pakiramdam ko'y masusuka na naman ako anumang oras. Takot man na naig sa akin ang pag-aalala kay kuya, kaya dahan-dahan akong lumabas sa sala at sinilip sila mula sa bintana. Si kuya lang nakikita ko at hindi ang aswang. Anong akala mo? Malililam mo ako sa pamamagitan ng pagpapanggap mong tulad ko? Tila hindi mo yata alam kung gaano kalakas ang aswang na kinakalaban mo. Tama nga ang Apo Simeon. Masyadong tuso ang mga tulad niyo at matalino. Pero isang malaking pagkakamali na sinugod mo pa ako rito. Bakit? Ano bang kaya mong gawin laban sa akin? Di hamak na isa ka lamang taong walang kakayahan. Kayang-kaya kong durugin ang mga buto mo ng pinong-pino. Subukan mo! Lumapit ka sa akin kung ganoon. Ipakita mo ang kaya mong gawin. Durugin mo ang buto ko tulad ng sinasabi mo. Kuya, gabayan ka sana ng Diyos. Sa isang kisap mata, tumalon mula sa bubong ang nilalang na hindi ko inaakalang makikita ko sa tanang buhay ko. Maitim ang kanyang katawan, gawa ng makapal na balahibo. Baluktot ang kanyang likuran, kaya tila siya'y nakayuko. Mahaba at matutulis ang kuko. Kaya kang patayin sa isang tusok lamang nito sa katawan. Kakaiba rin ang laki at hugis ng paa niya. Sa isang lingon nito sa akin na higit ko ang aking hininga. Mga mata niya ay mapupula, mahabang pangil at lawit ang dilang naglalabas ng malapot na likidong kulay itim. Sinasabi ko na nga ba't hangal ang isang dayong tulad mo? Napakataas ng tingin mo sa sarili. Para isiping mapapatay mo ako. Hindi mo ba alam na aswang ang naghahari sa lugar na ito? Alam ko! Kaya nga ako nandito para ubusin kayo! Yun ay kung magagawa mong patayin ako dahil una kang mamamatay! Hindi! Isinusumpa kong hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko kayo nauubos! Ipaghihiganti ko ang mga magulang kong pinatay nyo nang walang kalaban-laban dito mismo sa sinumpang baryo nyo! Wala akong ititira sa inyo kahit isa. Ipararanas ko sa inyo ng doble-doble ang sakit na idinulot nyo sa amin ng kapatid ko! Masarap ang karne ng tao, bata. Bakit hindi mo subukan? Total, pare-parehas din naman tayong mapupunta sa impyerno dahil dyan sa ginagawa mo. Pwes, magkita-kita na lang tayo sa ilalim ng lupa! Hangal! Papatayin kita. Hindi mo pwedeng gawin ang binabalak mo laban sa amin! Sa isang mabilis na galaw, nagbanggaan ng tao at halimaw. Minsan hindi ko nakitang ganun kagalit na galit si kuya. Ang bawat atake niya ay may kasamang diin at malakas na puwersa. Habang ang aswang naman ay walang kahirap-hirap na nasasalag ang bawat hampas ng itak at buntot pagi sa bilis nitong gumalaw. Halos hindi ko naman masundan ang mga kilos nila hanggang sa nagsimula na ring umatake ang aswang at kita-kita kong nahihirapan at napapagod na si Kuya Eugene. Pero marahil dala ng matinding galit para kina nanay at tatay, nagawa niyang tamaan ito sa dibdib. Nahiwa ito ng mahaba, kasabay ng paghalo sa hangin ng amoy ng nasusunog na laman. Pero hindi ko lubos inaasahan na kahit natamaan na siya, hindi siya nang hina. Nagawa niya pang tusukin ang tagiliran ni kuya, kaya nauna pa siyang bumagsak kesa rito. Kuya! Hayop ka! Bakit hindi ka pa namamatay? Kuya! Napuruan ka! Ano nangyayari dito?
Dito pala nanggagaling ng ingay na naririnig namin. Akala namin may nagtatalo lang. Tulungan niyo po kami, Mang Celso. Emmanuel, ang aswang na yan. Nagbebenta ng laman ng tao sa karinderya niya. Papatayin niya ang kuya ko. Hindi niya yan magagawa rito sa lupang pagmamayari ko. Hayop kang aswang ka! Papatayin mo pa mga tao rito! Patayin mo na ang hayop na yan bago pa siya makapambiktima ng ibang tao rito sa amin! Sa utos ni Mang Celso kay Emmanuel, hindi lang suntok at tadyak ang inabot nito sa banda kung saan may hiwa ang halimaw. Isang malakas na hampas ulit ng itak ang natanggap niya. Pero sa leeg na yun tumama. Dahilan upang halos mapugutan na ng ulo ang aswang. Si Kuya halos hindi na namulagat ang mga mata pero nagawa pang ngumisi nang makitang namamatay na ang aswang sa ginawa ni Emmanuel. Hinang-hina na siya. Kaya naman agad siyang inangat ni Mang Celso sa lupa at inagaw mula sa mahigpit na pagkakahawak ko. May tama ka sa tagiliran. Kailangan na magamot ni nanay ito para hindi na kumalat ang lason sa labad mo. Delikado, ikamamatay mo. Gawin niyo po kayong dapat na gawin kay kuya. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Hindi niya ako pwedeng iwang mag-isa. Hindi pwedeng aswang na naman na magiging dahilan kung bakit may mawawala na naman sa pamilya ko. Huwag kang mag-alala, Janica. May liligtas siya ni Lola. Magtiwala ka lang sa amin. Ano ba kasing nangyari? Paano kayo inatake ng aswang na yun? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung siya rin ba yung aswang na muntik nang pumasok sa kwarto ko o iba pa yon. Basta bumili si kuya ng ulam sa karinderya niya kahapon. Tapos napansin agad ni kuya na hindi pangkaraniwan ng karne na yon. Kaya bumalik siya kanina para makasigurado. Tapos ayun, nagkainitan yata sila. Kaya niya kami sinugo dito. Hindi dapat kayo nagpapadalos-dalos sa mga desisyon nyong ganyan. Hindi nyo alam kung gaano kadelikado ang pinapasok nyo. At sana, hindi na kayo nakikaalam pa. May mga aswang talaga rito sa baryo at hindi sila ang iiwas sa inyo. Kayo dapat ang umiwas sa kanila kung ayaw nyong mamatay. Tingnan nyo tuloy ang nangyari ngayon. Hindi niyo kami naiintindihan. Wala kayong alam kaya nasasabi niyo yan. Ano ba talagang dahilan nyo kung bakit kayo nandito? Ano ba? Pwede bang saka na natin pag-usapan yan? Baka mamatay ng kuya ko, nangihina na siya. Nay! Nay! Si Eugene na puruan na kaswang. Kinakailanganan niyang magamot kaagad. Ay, Diyos ko! Pambihira kang bata ka! Anong nangyari sa'yo? Inatake sila ng aswang, Lola. Nandun yung aswang, patay na. Yung may-ari daw ng karinderya sa dulo, siya yun. Ihiga mo na ang bata sa banig, Celso. Kailangang maagapan ang pagkalat ng lason sa katawan niya. Ano pong mangyayari kapag kumalat ang lason sa kanya? Mamamatay siya. Kung hindi man agad-agad, unti-unting pahihinain ng lason ng katawan niya. Diyos ko po, wag naman sana. Please, Lola. Gawin mo pong lahat para mailigtas si kuya. Hindi ako mamamatay, Jen. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa naigaganti ng busin na nanay at tatay. Nag-uumpisa pa lang ako. Huwag ka na muna magsalita, kuya. Hayaan mo munang magamot ka ni Lola. Agad na naglabas si Lola Sabina ng kung ano-anong dahon na hindi ko kilala at agad yung dinikdik. Si Mang Celso at Emmanuel naman lumabas para ipagbigay alam daw ang pag-atake ng aswang sa kapitan ng barangay. Naiwan kaming tatlo sa loob at habang nagdidikdik si Lola Sabina, kitang-kita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Kuya na para bang ayaw niyang ituloy ng matanda ang gagawin nito sa kanya. Sigurado po ba kayo dyan sa gagawin nyo? Hindi ko po ba lalong ikakapahamak yung gagawin nyo? Hindi mo kailangang magduda sa akin, iho. Hindi ako gagawa ng bagay na maaring ikalala ng sitwasyon mo. Simula bata pa ako, tinuruan na ako ng nanay at tatay kong manggamot na natutunan din nila sa mga magulang nila kaya hindi mo kailangang matakot. Gagamutin at pagagalingin kita. Pwede ba, kuya? Itigil mo muna yung pagdududa mo. Tinutulungan ka na nga. Trash issue mo pa rin ang pinapairal mo. Naiintindihan ko naman siya, Neng. Hindi naman lahat naniniwala sa ganitong klase ng panggagamot. Hindi naman po dahil dyan kaya niya ko'y tinatanong kung sigurado kayo. Sige na, sige na. Gawin nyo na ho ang alam nyong gagawin nyo.
Hindi ako pwedeng malason sa lintik na kuko ng aswang na yun. Uubusin ko pa lahat ng nagtatagong aswang sa pesting lugar na to. Mukhang matindi ang galit mo sa mga nilalang ng dilim, iho. Kung alam nyo lang kung gaano kasukdulan ang galit ko sa ginawa nila, maiintindihan nyo ako kung bakit ako ganito. Isang tabi mo muna yung galit mo, kuya. Ang isipin mo ngayon yung sarili mo. Huminga ka ng malalim, iho. Magiging masakit ito. Hindi ko kayang tingnan si kuya habang ginagamot ni Lola Sabina. Pinuhusan niya ng maligamgam na tubig ang hiwa ni kuya sa tagiliran at pinunasan ng bimpo. Pagkatapos binatakan niya ng katas na mga dahong dinikdik niya na lalong nagpahiyaw sa sakit kay Kuya Eugene. Kitang-kita ko kung gaano siya nasasaktan. Hawak niya ang kamay ko at pinipiga niya yon ng mariin. Patuloy lang sa ginagawa si Lola Sabina. Pagkatapos noon kiniskis niya sa kamay niya ang isang malaking dahon at tinapal sa sugat. Tsaka niya yung tinalian ng benda. Ayan, tapos na. Mabisang pang-alis ng lason ng kuko ng aswang ang katas ng dahong nilagay ko. Kailangang linisin araw-araw ang sugat mo para siguradong hindi mabubulok ang laman mo at matutuyo ang sugat. Sigurado po ba kayang wala na talagang lason? Oo, iha. Tingnan mo ang sahig kung saan bumagsak lahat ng katas. Hindi ba't bumubula? Yan mismo ang lason. Oo nga po. Parang kumukulo pa. Kailangan mo magpahinga at mabawi ang lakas mo, anak. Kung sa isang aswang pa lang ay ganyan ang nangyari sa'yo, paano pa kaya kapag nakaharap mo na ang iba? Hindi nyo na ako kailangang isipin pa sa bagay na yon. Pero, salamat ho sa tulong nyo. Meron pala kayong anting-anting para malaman kapag may papalapit na aswang. Oo. Yan pong nakasabit sa leeg ni kuya. Akin po nasa kamay ko para hindi kita. Nakakapagtaka nga lang na hindi ito kumulo bago pa dumating ang aswang kanina. Kung ganon, baka wala ng bisa o hindi naman kaya ay masyadong malakas ang aswang na yon. Akin na ang mga yan. Po, bakit niyo po kinukuha? Hayaan yung orasyonan ko ulit para magkaroon ulit ng bisa. Sige po. Maraming salamat. Na-report na namin sa barangay ang nangyari. Nakuha na rin yung bangkay ng aswang at agad na pinalibing ni Kapitan. Baka raw kasi kapag nakita o nalaman na makamag-anak niyang napatay siya rito, sumugod ang mga yon at patayin tayong lahat para gumante. Eh di maganda. Para isang puksaan na lang sa mga tulad nilang halimaw. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Gusto kong ubusin sila hanggang wala nang matirang aswang sa baring ito. At bakit? Dahil pinatay ng mga aswang na yan ang mga magulang namin. Dito mismo sa lugar na ito. Ano? Paano? Bata pa kami ni Kuya Eugene noon. Bagong lipat kami rito. Dahil pinaalis na kami sa lupang kinatitirikan ng bahay namin. Isang buwan ang lumipas. Naging ayos naman sana kami rito. Nagtitinda ang nanay at tatay ko sa palengke sa bayan. Kaya maaga silang umaalis. 2:00 yun ng madaling araw nang umalis sila. Nung umaga pagkakising namin ni Kuya, doon na namin nabalitaan sa kapitbahay na wala na sila at inatake sila ng aswang. Nakita na lang naming luray-luray ang katawan nila at wala nang lamang loob. Kaya pala ganyan na lang ang galit mo. Pero sa tingin nyo ba, kaya nyo talagang gawin ang binabalak nyo? Hindi ganun kadali yun at pwede nyong ikamatay. Handa naman akong mamatay. Maiganti ko lang sila. Hindi dapat laging galit ang pinaiiral mo. Dahil baka dumating sa puntong kainin ka niya ng sobra-sobra hanggang sa maging sakim ka na. Palibasa, hindi mo pa naranasan ang naranasan namin ng kapatid ko. Kaya kayang-kaya mong sabihin yan. Ano bang alam mo sa buhay ko para masabi mo yan? Wala, di ba? Ay nako! Huwag na kayong magtalo. Lahat naman tayo ay may sakit na dala-dala sa buhay natin. Nasa atin na lang kung paano natin aayusin yun. Hindi naman namin kayo masisisi kung yan ang gusto nyong gawin. Pero gusto lang namin kayong paalalahanan na sobrang delikado niyan. Pero pwede naman namin kayong tulungan kung ganyan ang gusto nyo.
Po, totoo ba yung sinasabi niyo, Mang Celso? Oo, pero sa ngayon, kailangan mo na muna magpahinga. Kapag nakabawi-bawi ka ng lakas, doon ulit natin pag-usapan ng bagay na to. Sige na, umuwi na kayong dalawa. Kami ni Manuel, magbabantay na muna kami rito sa labas hanggang sa umaga para masigurong walang makakasugod na panibagong aswang. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Celso. Lola Sabina, Emmanuel, kung hindi po dahil sa inyo, baka patay na si Kuya o mas malala pa. Kaming dalawa. Walang anuman. Halina kayo. Kaya na kita pauwi sa inyo, Eugene, na makapagpahinga na rin kayong dalawa. Bumalik kami sa bahay pero sa labas, naroon pa rin ang naiwang bakas ng naging sagupaan ni Kuya at ng aswang. Naghalo ang kulay pula at itim na dugo sa lupa. Umaalingasaw yon at malansa. Nang maihiga ni Emmanuel si Kuya sa kama, nagpasalamat ako sa kanya. Hindi muna ako natulog. Binuhusan ko na muna ng tubig ang lupa para hindi yun langawin pagsikat ng araw. Kinabukasan, iisipin mong normal lang ang araw kung hindi mo maaalala ang nangyari noong gabi. Habang nasa sala ako at nakasilip sa bintana, nakakita ako ng bulto ng mga taong palakad-lakad. Tila may hinahanap. Bahagya akong kinabahan. Iniisip kong sila ang kamag-anak ng aswang na napatay namin. Pero ayaw kong sabihin yun kay Kuya. Dahil baka kapag nalaman niya, pilitin niya ang sarili niyang bumangon at huwag nang magpahinga. Tanghali na nang kumatok si Emmanuel. May dala siyang pagkain. Humahalimuyak agad ang mabangong amoy noon sa hangin. Maliwanag din ang ngiting ibinibigay niya sa akin. Taliwas kung paano ko siya unang nakita. Magandang tanghali, Janica. Nagpadala ulit ng ulam si Lola. Nag-aalala siya na baka raw hindi kayo makakain ng tama. Ako na lang pinapunta niya rito kasi gumagawa pa siya ng mga gamot. Salamat ha. Inalala niyo kami ni Kuya kahit hindi niyo naman kami kaano-ano. At lalong hindi niyo rin kami obligasyon. Wala yon. Borders namin kayo kaya kailangan din naming panatilihing ligtas kayo rito sa amin. Dapat siguraduhin naming safe kayo rito. Malaki ng utang na loob namin sa inyo ngayon. Lalo na sa pagtulong niya kay Kuya kagabi. Kahit na ano? Kahit na aaminin kong ayaw namin magtiwala ni Kuya sa inyo. Dahil na rin sa nangyari noon. Pakiramdam namin, wala kaming dapat na pagkatiwalaan dito. Naintindihan ko. Nung marinig ko ang kwento mo kagabi, naintindihan ko na kung bakit. Kahit naman siguro ako ang nasa sitwasyon yung dalawa, magagalit din ako ng sobra. Walang kapatawaran ng ginawa nila. Kaya nararapat lang din silang maparusahan. Magmula bata pa lang kami. Yun ang plano ni Kuya noon pa man. Kaya naman habang tumatagal, wala na din akong nagagawa kundi suportahan siya sa mga gusto niyang mangyari. Ang kaso, dahil sa ginawa niya kagabi, hinahanap na ng mga kamag-anak ni Noel ang dahilan kung bakit siya nawawala. Sila yung kanina palakad ng lakad at pabalik-balik sa labas. Nagtatanong sila rito kung may nakakita ba kay Noel. Noel bang pangalan ng aswang na yun? Ayoko na munang sabihin sa kanyang tungkol dyan. Tama. Huwag mo na munang sabihin sa kanya. Nasaan na nga pala si Eugene? Tulog pa ba? Oo. Hinayaan ko rin siyang matulog. Hindi ko siya ginigising kasi mukhang kailangan niya pa talaga ng mahabang pahinga. Ayoko muna siyang ma-stress masyado. Tama yan. Sundin niyo lang sinabi ni Lola. Gumagawa rin siya ng mga maraming gamot para sa sugat ni Eugene. Gisingin mo na rin siya nang makakain na kayo. Hinihintay rin siyang gumaling ni tatay. Bakit daw? Tungkol ba sa inalok niya kagabi? Oo. Mukhang gusto niya rin talagang makatulong sa inyo. Hindi niya na kailangang ipahamak ang mga sarili niya para lang sa amin. Pero yun ang gusto namin gawin para matulungan kayong makuha ang hustisyang hinahanap niyo. Sana nga makuha namin gayong hindi rin naman kami sigurado kung sino ba talagang tunay na kalaban dito. Tutulungan namin kayong makilala sila. Salamat ng marami sa inyo. Eto na ang ulam, Janica. Kumain kayo ng marami. Nang mawala si Emmanuel, napatingin na lang ako kay Kuya na mahimbing pa rin natutulog ng mga oras na yon. Tila kahit sa panaginip, hinahabol siya ng trauma at galit dahil bahagyang nagsasalubong ang mga kilay niya. Lumapit ako para gisingin na siya at pakainin. Tahimik lang siya noon. Hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko.
Kumain ka na rin, Jen. Hindi naman ako baldado para subuan mo pa. Tagiliran lang ang may tama sa akin, hindi kamay. Wala akong gana, kuya. Iniisip ko mga nangyari. Natatakot ako na baka mamaya bigla na lang may sumugod na aswang dito. Hindi ko alam ang gagawin ko lalo't may tama ka pa. Baka akong mamatay. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo hindi ko hayaang mangyari yon? Hanggat nabubuhay ako, walang makagagawa ng masama sa'yo. Hindi naman natin alam ang mga mangyayari, kuya. Huwag mo munang isipin yan. Magpapagaling muna ako. Ngayon alam ko na kung gaano sila kalakas. Mukhang kailangan ko pang palakasin lalo ang sarili ko para sa susunod. Para hindi na nila ako mapuruhan. Lumipas ang mga araw, tahimik ang naging sitwasyon namin ni Kuya doon habang nagpapagaling siya. Napapalapit din kami kina Lola Sabina, lalo na't kakaiba ang bait na ipinapakita nila sa amin. Sa tulong ng mga halamang gamot na gawa niya, napabilis ang paggaling ng sugat ni Kuya. Mas madalas na kaming dinadalaw ni na Lola Sabina at Mang Celso. Hindi ko alam kung dahil gusto nilang makatulong talaga o gusto lang nila kaming lubos na makilala. Si Emmanuel naman, paminsan-minsan ding dumadaan pagkagaling sa trabaho para mangumusta. At minsan may dala ring pagkain o hindi naman kaya ay bulaklak na galing pa raw sa mga halaman ng lola niya. Hindi naman po ako manhid ng mga panahong yon para hindi maramdaman na tila kakaiba na yata ang ipinapakita niya sa akin. Aba, talagang mabilis ang paggaling mo, iho. Kung ibang tao yan, malamang hindi na nagising. Mabuti't matatag ang loob mo. Sa totoo lang ay bibihira lang talaga ang nakakaligtas pa sa lasong gawa ng aswang. Salamat po, Lola. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Huwag ka na magpasalamat. Hindi namin maatim na may mamatay dito sa lupa namin. Lalo na't hindi pa kayo sanay sa mga nangyayari dito. Hindi pa rin po talaga ako sanay kahit ilang araw na kami rito. Bawat kaluskos, parang naiisip kong may aswang na namang aatake sa amin. Normal lang yan. Kahit nga ako noon, ganun din ang pakiramdam ko. Noon? Ibig kong sabihin, nung bata pa ako. Lagi kong naririnig sa mga kwento ni Lola ang tungkol sa mga nilalang na yun. Kaya madali rin ako matakot. Pero habang tumatanda ka, mas maunawaan mong hindi lahat ng kinatatakutan mo masama agad. Depende yan. Minsan yung mabait, may tinatago rin kasamaan. At minsan din, iho, yung pinakamasama ang marunong magmahal. Natahimik kami sa sinabi ni Lola. Hindi ko alam kung saan galing yung ibig niyang sabihin, pero parang may bigat na nakapaloob doon. Napatingin ako kay Emmanuel. Nakatitig lang siya sa lamesa. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Nagdaan pa ang mga araw, mas lalo kaming napalapit sa kanila at tila nagkaroon kami ng bagong pamilya sa pamamagitan nila. Masyado silang mabait para pagdudahan. Isang hapon habang nagwawalis ako sa labas ng bahay, biglang lumapit sa akin si Emmanuel at inaya akong mamalengke sa bayan. Kinabukasan daw ng umaga. Dahil wala rin naman akong ginagawa at naiinip ako habang nasa bahay, pumayag ako at nagpaalam kay Kuya. Kinabukasan, maaga kaming umalis ni Emmanuel. Mainit ang araw pero magaan ang pakiramdam ko. Matapos ang mga gabing puro kaba, noon lang ulit ako nakahinga ng maluwag matapos makalanghap ng sariwang hangin papunta sa bayan. Huwag kang hiwalay rito sa akin sa palengke. Medyo balawak to dahil ito ang sentro. Dito sa amin, may kanya-kanyang lugar yung mga nagtitinda. Sa kanan yung karne, sa kaliwa naman yung mga gulay. Sige. Sa mga karne siguro ako muna. Magluluto ako ng ulam namin ni Kuya. Hindi na ako nakakapagluto eh. Dahil panay kayo nagbibigay ng pagkain sa bahay. O sige, pagkatapos kami naman ang bigyan nyo ng ulam. Walang problema. Ikaw ba? Anong bibilhin mo rito? Bigas. Tsaka ilang halamang kailangan ni Lola para sa mga gamot niya. O sige dito ka na muna sa may karnet gulay. Sandali lang ako sa bigasan. Okay, sige. Balikan mo lang din agad ako dito Iniwan niya ako sa tapat ng mga tindang kamatis at sibuyas. Abala ako sa pagpili ng biglang may huminto sa harap ko. Matangkad, pero bahagyang yukos ang balikat. Dulot siguro ng edad. Payat at balbasin at may mapupungay na mata at tila may tinitimbang sa akin.
Mabango ka. Pero kakaibang amoy mo. Hindi ka aswang. Siguradong sigurado ako. Pero bakit ka nakikipagkaibigan sa isa? At pasensya na po, pero hindi ko po kayo maintindihan eh. Mawalang galang na po. Dito na ako. Huwag kang magpanggap na walang alam. Yung lalaking kasama mo, si Emmanuel. Alam mo bang hindi siya tao? Dapat kang mag-ingat. Hindi mo alam kung sino ang tunay na kalaban dito. Ang pamilya nila matagal nang may tinatagong lihim. May dugo silang gusto nilang itago. Sila'y mga aswang. At kung nakatira ka sa kanila, baka bago mo pa malaman ang totoo, baka ikaw ang susunod nilang papatayin. Jen, sorry, natagalan ako. Oh, sino tong kausap mo? Ano yung mga sinasabi ng matandang yun sa'yo? Ngayon ko lang siya nakita rito. Hindi ko siya kilala. Wala. Halika na, uwi na tayo. Ha? Anong uwi na? Wala ka pa namang nabibili ha. Sabi mo, bibili ka ng pang-ulam. Oo nga pala. Sige, hintayin mo na lang siguro ako rito. Hindi pa man siya nakakasagot pero mabilis ko na siyang tinalikuran. Kabadong-kabado po ako ng mga oras na yon, DJ Rosana, dahil sa sinabi ng matanda. May parte sa aking ayaw maniwala dahil maganda naman na naging pakikitungo sa amin ng pamilya ni Emmanuel. Pero hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang nangungurot sa utak ko na maniwala ako sa sinabi ng matanda. Halos hindi ko na pinili ang mga pinamili ko. Nagmamadali ako hanggang sa makabalik ako kay Emmanuel at mapansin niya ang pagkabalisa ko. Anong nangyayari sa'yo dyan? May problema ba? Nakausap mo lang yung matandang yun. Parang naging balisa ka na. Ano ba talagang sinabi niya sa'yo kanina? Wala yan, Eman. Huwag mo na lang intindihin. Umuwi na tayo, baka naghihintay na si Kuya. Sigurado ka ha? Para kasi talagang may bumabaghabag sa'yo. Wala to. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. No, sige. Basta kung may iniisip ka man, huwag ka magdadalawang isip na sabihin sa akin. Kaibigan mo ako. Oo, salamat. Wala akong ni isang naiintindihan sa sinabi niya. Basta gulong-gulo ang utak ko ng mga oras na yon. Nang makauwi, ni hindi na rin ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya. Basta dire-diretso na lang ako sa paglalakad. Nadatnan ko namang abala si Kuya sa paghahasa ng kanyang itak. Agad akong umupo sa tabi niya para ikwento ang nangyari sa palengke. Kuya, may kumausap sa akin matanda kanina sa palengke. Oh, ano naman ngayon? Anong sinabi sa'yo? Nakita niya kasing kasama ko si Emmanuel. Lumapit siya bigla sa akin nung umalis si Emmanuel saglit para bumili ng bigas. Sabi niya, tao raw ako. Pero bakit daw nakikipagkaibigan ako sa aswang? Ano? Anong aswang? Si Emmanuel Aswang? Oo, aswang daw ang pamilya nila at pinag-iingat niya ako. Sa tingin mo, Kuya, nagpapanggap lang ba silang mabait sa atin? Hindi ko alam, Jen. Nawala ang pagdududa ko sa kanila mula nung gabing pinatay ni Emmanuel yung aswang na sumugod sa atin. At di ba nga, ginamot pa ako ni Lola Sabina. Nalaman din naman nila ang rason natin kung bakit tayo nandito. Kung totoo ang aswang sila, bakit wala silang ginagawa para patayin tayo? At bakit pinatay nila ang kalahi nila kung ganun? Hindi naman sa gusto ko silang pagdudahan, pero bigla ako nakaramdam ng kakaiba sa sinabi ng matanda. Hindi ko rin alam kung anong maaaring rason kung bakit nasisiraan ng ganun ang pamilya nila Emmanuel. Ikaw, Kuya, may naiisip ka ba? Nagugulan na rin ako. Kinausap pa naman ako ni Mang Celso. Natutulungan niya akong manugis ng mga aswang. Mas lalo pong gumulo ang isip ko dahil sa mga sinabi ni Kuya. Gusto ko na lang pong ipagsawalang bahala ang nangyari sa palengke. Bakit nga naman po nila kami tutulungan kung mga aswang sila? Gayong alam naman nilang galit kami sa mga ito. Hanggang maggabi, parehas kaming tahimik ni Kuya. Tila pinaglalaroan kami sa lugar na iyon. Magkasama lang kami pero para kaming nasa magkaibang mundo. Pero ang tahimik naming gabi, binasag ng isang malakas na katok sa pinto. 12:00 ng hating gabi. Agad na naalerto si Kuya at kinuha mula sa ilalim ng kama kung saan nakatago ang itak niya.
Ako naman ay otomatikong napahawak sa aking rosaryo. Diyos ko pa. Ano naman ba yun? Bakit may kumakatok sa atin ang gabing-gabi? Sandali lang. Ako na lang titingin. Sisilipin ko muna kung sino yung mula sa bintana. Ayoko maiwan. Baka mamaya bigla siyang pumasok sa bintana ng kwarto ko. Oh, dito ka lang sa likod ko. Katok lang siya ng katok pero hindi siya nagsasalita. Sino yan? Anong kailangan mo? Gabing-gabi na. Huwag kang lalapit dyan. Ako na bahala rito. Kuya, baka kapitbahay lang natin yan. Sina Lola Sabina o si Mang Celso. Alas 12 na ng gabi. Sinong kapitbahay ang kumakatok sa ganitong oras? Sino ka? Magpakita ka! Ramdam kong bumigat ang paligid. Parang unti-unting nag-iiba ang ihip ng hangin. Umaalingasaw ang amoy ng bulok na karne at halong bakal na tila dugo. Bago pa makakilos si kuya, bumukas ng kusa ang pinto at sa liwanag ng flashlight na hawak niya, nakita ko ang nilalang. Balot sa makapal na balahibo. May mga mata na nagliliyab sa pula at dila niyang naglilikot na parang ahas. Tumulo ang laway nito sa lupa. Kumikislap ang matutulis na kuko sa ilalim ng dilim. Tumalon agad si kuya. Hawak ang buntot pagi at handang ihampas iyon. Pero bago pa man tumama ang hampas, biglang kumislap ang mata ng Halima. At sa isang igla, nagbago ang anyo nito. Nawala ang balahibo. Napalitan ng kulubot na balat at maamong muka. Ang dating halimaw, naging matandang lalaki. Ang matandang nakausap ko sa may palengke at nagbigay ng babala sa akin. Huwag kang umatake, iyo. Ako si Delfino at hindi ako kalaban. Paano hindi? Aswang ka! Alam kong yan ang iniisip mo. Pero hindi ako kabilang sa kanila. Hindi ako tulad ng mga nagpapakasasa sa laban ng tao. Ikaw? Ikaw yung matandang lumapit sa akin kanina sa palengke, di ba? Oo, anak. At nung makita kita, alam ko agad kung sino ka. Nakita ko sa iyo ang mukha ng babaeng matagal ko nang minahal. Si Luciana, ang iyong ina. Alam kong nakakagulat pero kilala ko siya higit pa sa inakala ninyo. Noong kabataan ko, bago ako tuluyang malason ng dugong sumpa ng mga aswang, siya lang ang dahilan kung bakit gusto kong maging tao ulit. Pero meron na siyang sinisinta noon. Ang tatay niyong si Salustiano. Lahat kayo may dahilan. Pero lahat kayo pumapatay. Anong karapatan meron ka para sabing hindi ka kabilang sa kanila? Sa mga aswang na pumatay sa mga magulang namin. Dahil ako mismo ang pumapatay sa kanila. Sa bawat gabi, isa-isa kong inuubos ang mga halimaw na may isang itinuring kong kapatid. Ginagawa ko yon alang-alang kay Luciana. Kung totoo yan, bakit ngayon ka lang nagpapakita? Nasaan ka nung pinatay nila sina nanay at tatay? Dapat natulungan mo sila. Huli na nang malaman ko. At hindi ko rin naman alam na nagbalik sila doon sa baryong to. Dahil higit 10 taon sila ang nawala at wala na akong naging balita kay Luciana. Noong gabing yon, hindi ko alam na sila pala ang planong patayin ng mga kasamahan ko. Hindi ko napigilan ang ginawa nila. At magmula noon, sinumpa kong ipaghihiganti ko ang mahal ko. Kaya mo ba kami tinulungan kung ganon? Alam namin hindi matatapos to hanggat hindi sila nagbabayad. Tutulungan ko kayo mga anak. Hindi bilang aswang, kundi bilang isang taong nagkasala at gustong magbayad. Alam ko kung sino ang mga nasa likod ng pagkamatay ng magulang ninyo. Pero kung gusto ninyong makaganti, kailangan niyong makinig. Ang mga pumatay sa mga magulang ninyo ay hindi basta mga gutom na aswang. Ang pamilya nila Celso at Sabina, sila ang pinuno ng mga aswang sa baryong ito. Hindi. Hindi totoo yan. Tinulungan nila kami. Inalagaan pa nila si Kuya. Yan ang paraan nila para mapalapit sa inyo.
para malaman kung sino talaga kayo. Kaya nga sinabi kong huwag kayong basta magtitiwala. Ang mga kagaya nila, marurunong magbalat kayo. Ngunit hindi ako kasali sa kanila. Isa-isa ko na silang pinapatay. At ngayon, mas nagkaroon ako ng dahilan para ubusin sila. Dahil magiging katulong ko kayo para sa paghihiganti sa inyong ina. Kung totoo lahat ng yan, patunayan mo. Dahil hanggat wala akong nakikitang dahilan para maniwala sa'yo, ituturing kitang kalaban. Kaya nga ako na andito. Hindi para maniwala ka kaagad, kundi para tulungan kang buksan ang mga batang ayaw mong makakita. Hindi lahat ng aswang ay masama. Ngunit karamihan sa kanila, mga halimaw na hindi karapat-dapat mabuhay. Ako na ang bahalang magbigay sa inyo ng mga pangalan. Gagabayan ko kayo sa paghihiganti. Alang-alang kay Luciana at para sa kapayapaan ng mga puso ninyo. Tahimik kami pareho ni Kuya. May kung anong kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Halo ng takot, pagkalito at pag-asa. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Delfino, mas malalim pa pala ang ugat ng lahat. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo kong nararamdaman na hindi lang mga aswang ang kalaban namin, kundi ang katotohanang matagal nang nakatago sa dilim ng baryong iyon. Mula ng gabing iyon, hindi kami matahimik ni Kuya. Bawat kilos ni Mang Celso at Lola Sabina ay pinagmamasdan namin. Hindi na namin alam kung kanino kami dapat magtiwala. Paulit-ulit na sumasagi sa isip ko ang sinabi ni Mang Delfino na sila raw ang pinuno ng mga aswang sa baryo. Kung totoo yun, kailangan naming makasiguro. Hindi pwedeng basta maniwala na lang kami. At kung totoo nga, dapat malaman namin kung gaano kalalim ang kasamaan nila. Jen, sundan natin si Mang Celso. 12:00 na ng hating gabi. Pero aalis pa rin sila ni Lola Sabina? Saan naman kaya sila pupunta sa ganitong oras? Gabing-gabi na. At wala na rin naman mga tao sa labas. Yun na ang kailangan nating malaman. Hindi kaya mambibiktima sila ng mga tao? Hindi natin alam. Pero kung sakali mang ganun ang gagawin nila, kailangan natin silang mapigilan. Madilim na ang daan at habang patagal ng patagal na sumusunod kami sa mag-ina, mas lalong lumalakas ang kabog sa dibdib ko. Sa unang hakbang pa lang papasok ng gubat, ramdam ko na agad ang lamig na tila humahaplos sa balat ko. Ang hangin ay mabigat, parang may amoy ng bangkay na tinapon. Parang bawat paghinga namin ay sinasalubong ng bulong ng hangin. May mga tunog na hindi ko alam kung sa tao o sa hayop galing. Dumulas ako sa basang lupa. Pero mabilis akong nahawakan ni Kuya bago pa ako bumagsak. Sa di kalayuan, may nakita kaming mga liwanag. Habang papalapit kami, napansin kong hindi pala ilaw ng bombilya yun, kundi mga sulo na nakapalibot sa isang lugar. Doon ko nakita ang mga kubo. 10 silang magkakalapit. Tila mga tahanan ng iisang angkan. Sa pagitan ng mga kubo, may mga aninong gumagalaw. Mga matang pula ang kumikislap sa dilim. Kuya, mga mata yun. Ang dami nilang nakamasid sa paligid. Oo, mga aswang yan. Ang sabi ni Mang Delfino, dito raw silang kukuta. At tama nga siya. Ano nang gagawin natin? Susugod ba tayo ngayon sa kanila? Hindi. Magmamasid lang muna tayo. Wala tayong dalang panlaban sa kanila. Halos hindi ako makahinga. Bawat sulok ng gubat, may mga matang nagmamasid, pulang-pula, kumikislap, tila gutom na hayop na naghihintay ng biktima. Dahan-dahan kaming yumuko, nagtago sa likod ng isang punong malaki. Tanging tinig na lang ni Mang Celso at Lola Sabina ang naririnig mula sa gitna ng mga kubo. Nakuha na natin ang tiwala ng dalawang yon. Akala nila, kakampi nila tayo. Napakadali nilang makinig. Akala mo mga tuta. Anak, ganyan talaga.
Ang tao, kapag inalok mo ng tulong, agad na naniniwala. Lalo na yung babae. Madali kong napaniwala. Jen, narinig mo yun? Oo, kuya. Diyos ko. Totoo nga ang sinabi ni Mang Delfino. Hindi magtatagal. Aatakihin natin sila. Gagamitin natin yung alok naming plano. Na kunwari tutulungan namin silang ubusin ang mga aswang. Kapag sumama sila rito sa gubat bilang patibong, doon na natin sila tatapusin. Kaya nga nagkunwari akong mabait. Yung sugat ng lalaki, nilagyan ko ng gamot na may halong katas ng duwende. Konting oras na lang, tuluyang lalambot ang laman niya. Kapag dumating ang gabi ng buwang pula, hindi na siya makakakilos. Madali na siyang mapapatay. Kuya, nilagyan niya ng lasa ng sugat mo. Yung gamot na ginamit niya. Huminahon ka. Hindi ko mararamdaman yon. Dahil pinapahiran ko ng langis ang sugat ko bago niya gamutin. Hindi niya yun alam. Alam niyo na ang gagawin. Kapag dumating ang oras na kasama namin, yung dalawang yon sa gubat, huwag kayong magpapakita hanggang sa marinig niyo ang hudyat ko. Kapag narinig niyo yung huni ng uwak, sabay-sabay niyong lundagan ang mga tao. Dapat walang matira o makatakas sa kanilang dalawa. Naintindihan niyo ba? Masarap sigurong kainin yung babae. Mabango. Malinis ang dugo. Yung kuya niya, marahil matapang. Pero titingnan ko kung paano siya sisigaw kapag nakikita niyang pinupunit natin ang laman ng kapatid niya. Kuya, gusto ko nang umalis. Baka malaman nilang nandito tayo. Kunti na lang. Kailangan nating marinig ang lahat. Habang patuloy silang nag-uusap, parang unti-unting dumidilim ang paligid kahit may mga sulo. Ang mga aninong gumagalaw sa mga kubo ay dumadami. Tila mga pusa sa katahimikan. Pero sa bawat kilos nila, sumasabay ang mga halakhak ni Mang Celso at Lola Sabina. Ang mga mata nila ay nagliliyab. Hindi ko alam kung dahil sa galit o sa gutom. Sa sandaling mamatay ang magkapatid, mabubuksan ulit ang daan para sa atin. Wala na makakadlang. Ang dugo ng mga anak ni Luciana at Salustiano ay magbibigay lakas sa lahi natin. At kapag nangyari yon, wala nang makakabuwag sa pangingibabaw natin dito sa baryo. Matagal tayong nagtagong parang mga aso. Oras na para tayo naman ang mamuno sa tao. Maghayop. Gagamitin pa nila ang mga dugo natin. At talagang kilala nila ang mga magulang natin, Jen. Alam talaga nila kung sino tayo. Hindi aksidente na tinulungan nila tayo. Oo. Kaya mas gusto kong tapusin silang lahat bago pa sila makagalaw. Pero hindi ngayon. Kailangan muna nating malaman kung ilan sila. Hindi ko mapigilang umiyak ng tahimik. Ang mga salitang binitawan ni Mang Celso ay parang mga karayom na tumutusok sa isip ko. Ang mga taong pinagkatiwalaan namin, sila pala mismo ang nagplano para patayin kami. Pagkatapos ng ritual, ikaw mismo ang magdadala ng dugo nila sa altar, Celso. Para tuluyan ang mabura ang sumpa sa mga dugo natin. Hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo manghihina sa araw. Sa pagsikat ng buwang pula, matutupad na rin ang hiling ni Apo Sigbinan. Apo Sigbinan. Siya pala ang pinuno. Kuya, kailangan na nating umalis. Baka maamoy nila tayo. Oo. Pero dahan-dahan lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Umakbang kami pa atras. Nakatingin pa rin ako sa mga kubo. Ang mga mata ng mga aswang ay sunod-sunod na sumindi. Pero bago pa kami makalayo, isang malamig na hangin ang dumaan sa batok ko. Parang may kamay na humaplos. Napatingin ako.
At sa pagitan ng mga sanga, may pares na mga mata na nakamasid. Hindi pula, kundi puti, parang usok. Nangilabot ako at bago ko pa man mabigkas ang pangalan ni Kuya, biglang nagliyab ang mga sulos sa paligid, parang sabay-sabay na nag-apoy. Sino yan? Sino ang nandyan? May tao rito. Hanapin niyo kung sino. Takbo dyan. Bilis! Hindi ko alam kung saan kami dadaan. Ang dilema at ang ingay ng mga aswang ay parang kulog. Hawak ako ni Kuya. Hinihilan niya ako habang lumiliko kami sa mga punong matataas. Mula sa likod naririnig ko ang mga yabag ng mga halimaw. Mabilis at mabibigat. At sa wakas, nakita namin ang kalsada. Nagmamadali kami palabas ng gubat. Humahangos, pawis na pawis. At halos sabay kaming bumagsak sa damuhan. Hindi kami lumingon. Kahit na naririnig pa namin ang mga ungol at halakhak na nagmumula sa loob ng kagubatan. Kuya, totoo lahat ang sinabi ni Mang Delfino. Oo. At kung totoo rin ang sinabi nilang ritual sa buwang pula, ibig sabihin, may 2 araw na lang tayo bago nila simulan yun. Tumitig si Kuya sa gubat. Malamig ang hangin, puno ng puot. Habang ako naman pinipigil ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung takot o galit ang nangingibabaw, pero isa lang ang malinaw. Wala talaga kaming kakampi sa baryo. Pagbalik namin ni Kuya mula sa gubat, dumiretso kami agad sa bahay para hindi makahalata si Mang Celso na umalis kami kung sakali mang dumating din sila agad. Bawat yabag namin sa lupa ay tila may kasamang bigat ng katotohanang nalaman namin. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng narinig namin mula kina Mang Celso at Lola Sabina. Mga taong pinagkatiwalaan namin pero sila pala mismo ang nagplano ng aming kamatayan. Jen, siguraduhin mong walang sumusunod. Yung mga mata kanina sa gubat, baka hindi lang basta hayop yun. Wala akong nakita sa likod. Pero parang may mga kaluskas pa rin. Kuya, paano kung matunto nila tayo? At malaman nilang tayo ang mga taong nakikinig sa kanila? Hindi mangyayari yun. Kailangan lang nating mahanap si Mang Delfino. Siya lang makakapagsabi kung ano ang susunod na gagawin. Parang narinig niya kami. Doon sa madilim na sulok ng bahay, nakita namin siyang nakaupo. Tahimik lang at tila naghihintay talaga sa aming makabalik. Wala ning isang salita, pero ang tingin niya ay parang narinig niya rin ang lahat. Lumapit si Kuya, naupo sa tapat niya at agad na nagsimula sa pagkukwento. Nakita namin lahat. May 10 kubo sa gubat, puno ng mga aswang. Nandun si Mang Celso at Lola Sabina. Narinig namin silang nagpaplano. Alam nila kung sino kami. Sinabi nilang ginamit ng nila kami para ipain sa ritual. Akala namin kakampi namin sila. Pero totoo nga yung sinabi mo, Mang Delfino. Lahat yun patibong. Gusto naming malaman kung ano na ang dapat namin gawin. Hindi sapat na alam namin ang totoo. Gusto naming gumante. Sinabi niyang tama ang ginawa naming pagsubaybay at ang naging plano namin. Kailangan naming ipakita na parang wala kaming alam. Magpanggap kaming naniniwala pa rin kina Mang Celso at Lola Sabina hanggang sa dumating ang gabi ng buwang pula, ang gabi ng ritual. Ipinunto niya kung saan magaganap ang patibong, sa paanan ng bundok, sa lumang balo na minsang ginamit na hukay para sa mga nilalang na tinatapon ng mga tao. Doon daw matatapos ang kasamaan ng mga aswang kung magtatagumpay kami. Pagkatapos niya sabihin ang mga magiging plano, iniwan niya na rin kami agad bago pa makabalik ang mga tunay na demonyo. Ibig niyang sabihin, tayong pain? Paano kung mabuko nila tayo? Hindi natin kakayanin yung dami ng aswang sa gubat. So yun na yun? Magpapanggap tayong kakampi pa rin? Parang ang daling pakinggan. Pero ang hirap gawin. Paano kung makalata sila? Kuya, natatakot ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko to. Hindi ka nag-iisa. Basta magtiwala ka lang, Jen. Sa pagkakataong ito, tayo na manghuhuli sa mga lintik na yan. Tumigil kami sandali. Pinakinggan ang katahimikan. Akala ko tapos na ang gabing iyon. Pero bigla kong narinig ang isang pamilyar na yabag mula sa labas. Mabigat, mabilis, at parang galit ang bawat hakbang. Binuksan ni Kuya ng dahan-dahan ang pinto
At doon namin nakita si Emmanuel, basang-basa, nanlilisik ang mga mata at halatang galit. Akala ko isa na namang aswang ang susugod sa amin. Emmanuel, anong ginagawa mo rito? Aswang ka! Hindi ako nandito para patayin kayo. Nandito ako para tapusin ang kasamaan ng tatay at lola ko. Ano? Ngayong gabi ko lang nalaman ng totoo. May nakita akong sulat sa ilalim ng aparador. Sulat ng nanay ko. At nalaman kong si tatay at lola talagang pumatay sa kanya nung bata pa lang ako. Dahil isa siyang tao at gusto niya nang itigil ang kasamaan ni na tatay. Pinalak niyang isuplong sa mga tao na aswang sila. Pero hindi niya nagawa. Pinatay nila si nanay. Kasi gusto niyang tumakas. Gusto niyang sabihin sa mga tao kung sino talaga kami. Takot silang mabisto. Kaya tinakpan nila ang kasinungalingan. Lumaki akong akala ko namatay sa sakit si nanay. Pero sila pala ang may tunay na kagagawa nito. Kaya gusto mong gumante? Oo, hindi ko na kayang magpanggap na wala akong alam. Pero hindi rin ako pwedeng lumaban ngayon. Alam kong lalabanan nila ako hanggang sa mamatay ako. Kaya kailangan ko magpanggap. Kagaya nyo. Ibig mong sabihin, sasama ka sa plano namin? Sasama ako. Pero kailangan natin mag-ingat. Si Lola Sabina, marunong bumasa ng isip at galaw. Kapag nalaman niyang nililin lang siya, pati kaluluwa niyo, kakainin niya. Hindi na yun bago. Kung kakailanganin, lalaban tayo hanggang dulo. Alam kong sa susunod na 2 gabi, maghahanda na sila para sa ritual. Alam kong plano nilang ipalabas na susugod kayo dun sa gubat. Dahil dun ang kuta ng mga natitirang aswang dito sa baryo. Pero ang totoo, papatayin nila kayo. Magpapanggap kayong sasama, pero dun na rin natin tatapusin ang lahat. Emmanuel, sigurado ka bang kaya mong lokohin ang tatay mo? Matagal ko nang ginagawa yon. Pero ngayon, hindi na ako magpapanggap para lang mabuhay. Magpapanggap ako para mamatay sila. Sa buwang pula, tatapusin natin ito. At sa oras na mahulog sila sa patibong, wala nang atrasan. Tumayo si Emmanuel. Tumingin sa amin at sa unang pagkakataon nakita ko sa mata niya ang parehong galit na nasa amin ni Kuya. Lahat kami ay may sugat na kailangang gumaling sa iisang paraan. Sa dugo ng mga halimaw na nagdulot ng lahat ng sakit sa amin. At dumating ang gabi na hindi namin hinihintay dahil naiisip namin na maaari namin kahinatnan. Kumantok si Mang Celso sa bahay. Kakaiba ang tintig niya at napakalakas ng isinisigaw na puwersa ng kanyang presensya. Gaya ng napag-usapan, Eugene, tutulungan namin kayong makaganti sa mga aswang. Alam na namin kung saan sila nagtatago. Sa ilang gabi naming pagbabanman ng aking anak na si Emmanuel. Sigurado na po ba kayo dyan? Oo, anak. At inihanda na rin namin lahat ng kailangan. Basta kahit anong mangyari, susunod lamang kayo sa bawat sasabihin namin. Opo, susunod lang kami sa inyo. Ang buwang pula ay nagahari sa kalangitan, parang mata ng demonyong nakamasid sa bawat kaluluwa. Tahimik ang baryo at bawat hakbang namin ni Kuya, tila pinapakinggan ng lupa. Kasama namin si Emmanuel, walang imik, nakayuko, parang may tinatago sa dibdib. Sa harap naroon si Mang Celso at Lola Sabina, ang 2 halimaw na nagkunwaring tagapagtanggol namin. Dito tayo. Sa pusod ng gubat na to, nagtatago ang mga aswang na lumapastangan sa mga magulang nyo. Sa gabing to, matatapos na ang hinanakit sa mga puso ninyo. Emmanuel, ikaw ang magiging hudyat. Sabihin mo sa amin kung kailan pwede kaming umatake. Kapag narinig mo ang huni ng uwak, ibigay mo ang senyas. Opo, Itay. Ako nang bahala. Nagkatinginan kami ni Emmanuel. Ramdam ko sa titig niya. May ibang plano siya. Isang galaw lang ng kamay at alam kong magsisimula na ang lahat. At ang marinig ko ang huni ng uwak, dumagundong ang lupa. Ang mga aswang na nagkukubli sa paligid ay nagtakbuhan. At ilan sa kanila ay papunta sa direksyon namin. Ang mga sulo ay sabay-sabay na nagliyab. Jen! Dito ka lang sa likod ko! Kuya, si Lola Sabina nasa likod mo! Mga hangal! Akala nyo kayo magpapabagsak sa amin?
Ang patibong na to, plinano talaga namin para sa inyo! Emmanuel! Ito na ba ang plano mo? Hindi ko to gawa. Ginamit nila ang mismong bitag ni Mang Delfino laban sa atin. Lalong lumakas ang apoy sa paligid at tumigil ang mga aswang sa pagsugod. Nakamasid lang sila. Tila nasisiyahan sa gulong nangyayari. Si Lola Sabina nakataas ang dalawang kamay. May hawak na itim na bote na naglalabas ng itim na usok. Dugo ng mga anak ni Luciana! Kayo ang magiging daan namin para sa muling paglakas ng lahi namin! Kuya! Yung lupa gumagalaw! Mga hayop kayo! Hindi mo na kailangan maintindihan lahat ng ginagawa namin. Ang lahi namin, ang tunay na tagapagmana ng lupaing ito. Ang dugo nyo, selyo ng aming kaligtasan. Sa biyaya ng dugo, mabubuhay ang mga ninuno! Dadaloy ang lakas sa katawan at mabubuhay kami ng walang hanggan! Tama na! Tama na, Lola! Itigil nyo na tong ginagawa nyo. Masyado na kayo nagiging sakim sa kapangyarihan. Hindi na to tama! Anong sinasabi mo dyan, Emmanuel? Bakit mo ako pinapatigil? Para sa lahi natin ito! Sa pagpapalakas ng ating katawan! Tumalon si Kuya sa pagitan nila. Inundayan si Mang Celso ng buntot pagi. Ngunit naharang yon ng sibat. Kumislap ang apoy sa bawat pagtama ng bakal. Ako naman pilit kong hinila si Emmanuel para umatras. Pero hindi siya gumalaw. Tinitigan lang niya ang lola niya. Puno ng luha at galit. Alam ko na ang totoo na kayo ang pumatay kay nanay. Dahil tao siya at hindi tulad nyo. Pinatay niyo siya para lang sa lintik na lahing to. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kinailangan namin gawin ng lola mo yun. Kahit mahal na mahal ko siya, halang-halang sa'yo. Dahil kapag nalaman ng mga tao na aswang tayo, sa tingin mo ba, buhay ka pa hanggang ngayon? Hindi! Malamang matagal na tayong patay dahil sa gustong gawin ng ina mo. Kaya kahit hindi ko siya kayang patayin, pinilit ko para sa'yo. Para sa akin o para sa mga sarili ninyo. Dahil takot kayong mamatay. Dahil ayaw niyong tanggapin ang katotohanan hindi tayo dapat nabubuhay sa mundong ito. Nagtataksil ka sa sarili mong lahi! Hindi mo pwedeng gawin sa amin yan ng ama mo! Kayang-kaya ko. At ginagawa ko na yun ngayon. Jen! Lumayo ka sa kanila! Baka madamay ka! Hanggang saan ang kaya nating isugal? Jen, maganda ka. Susunugin natin ang mga kubo. Hayaan muna natin makipagtalo si Emmanuel sa tatay at lola niya. Sasalisi tayo ng atake. Maya-maya lang. Darating din si Mang Delfino gaya ng napag-usapan. Kailangan natin mag-ingat, Kuya. At si Emmanuel, kakampi natin siya. Kaya sana hindi siya madamay. Oo. Tandaan mo to, Jen. Lahat ng ginagawa natin para sa mga magulang natin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas ni Kuya. Sa mga mata niya may apoy na matagal nang tinatago. Sa tabi namin biglang lumitaw si Mang Delfino. Puno ng sugat pero nakangiti. Para siyang kaluluwang bumalik para tapusin ang hindi natapos. Tahimik siyang lumapit. Ang mga aswang ay papalapit. Maririnig ko ang mga kuko nilang humahagod sa lupa. Si Emmanuel nakahanda na. Hawak ang sibat na nooy unang hawak ng kanyang ama. Pero nagawa niyang maagaw. Sa mukha niya may halong galit at pag-ibig. Hayaan niyong ako ang maunang sumugod sa kanila. Gusto ko nang matapos ng lahat ng to. Kahit pa mamatay ako. Hindi mo kailangang mag-isa. Laban to nating lahat. Tumangulang si Emmanuel. Ang buwan ay dumaan sa ulap at sa sandaling iyon, muling dumagundong ang lupa. Lumabas ang ibang mga nagtatagong mata sa dilim. Nagngangalit ang mga halimaw na pinangunahan ng mag-ina. Akala niyo ba makakatakas kayo sa galit namin? Ang sumpa ng sigbinan ay buhay habang kayo ay humihinga! Emmanuel, anak! Tumalikod ka sa kanila at manalig sa dugo mo! Wala akong ama. Ang tunay kong dugo nasa asawa mong pinatay mo. Ngayon, pinipili kong maging tao at hindi aswang!
At nagsimula ang laban. Si Kuya humakbang sa unahan. Hawak ang buntot pagi. Isang hampas tumilapo ng ulo ng isang aswang. May dugo pang tumalsik sa mukha nito. Si Emmanuel mabilis ang galaw. Ang sibat ay parang kidlat sa dilim. Si Mang Delfino naman, nagbago ng anyo. Hindi na tao, kundi kalahating aswang, kalahating tao. Ang balat niya ay punit-punit pero ang lakas niya ay kakaiba. Tumalon si Kuya, inabot ang ulo ng halimaw at pinunit ang leeg. Pero bago pa siya makabawi ng lakas, sumugod si Mang Celso hawak ang mahabang sibat. Habang abala ang mga aswang sa pagsugod sa kanila, nakakuha naman ako ng pagkakataong umpisahang silaban ng apoy ang isang kubo na tiyak kong kakalat sa iba pang kubo. Hindi mo ko matatalo! Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo! Alam ko! Halimaw ka! Mas halimaw pa ako sa inakala mo! Pero sana, alam mong hindi laging maghahari ang kadiliman. Kaya para sa magulang ko, papatayin kita! Sa gilid lumaban si Emmanuel sa sarili niyang lola. Si Lola Sabina ay lumipad, kumapit sa may puno. Bumaba na parang isang mabangis na leon. Si Mang Delfino ang humarang, tumalon. Hawak ang isang sulo at isinalpak sa bunganga ng matanda. Pero dahil sa bangis ni Lola Sabina, napuruhan din siya nito sa dibdib. Ang katawan nila ay parehas na nagliyab. Pero bago bumagsak si Mang Delfino, tiningnan niya ako. Sa tingin niyang yun, alam kong isa lang ang ibig sabihin. Tapusin namin ang aming sinimulan. Hindi mo pwedeng wakasan ang dugo natin, Emmanuel! Hindi mo pwedeng wakasan ang lahi namin ng ina ko! Hindi niyo na ako madidiktahan. Ayoko nang may sumunod pa sa lahi niyo. Wala kang utang na loob! Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo! Sabihin niyo ng lahat ng gusto yung sabihin. Pero mamamatay pa rin kayo at hindi niyo ako makokonsensya. Ipinagkanulo mo ko, Emmanuel! Oo! At bilang anak mo, ako ang tatapos sa'yo! Walang pagdadalawang isip niyang isinaksak ang sibat sa dibdib ng tatay niya. Akala ko matatapos na. Pero bago tuluyang bumagsak si Mang Celso, ang kuko nitong mahaba ay itinusok nito sa dibdib ng lalaking unang beses kong aaminin na sa sandaling panahong nakilala ko ay natutunan ko ring mahalin. Emmanuel! Jen, tapos na. Emmanuel! Naipaghiganti na natin ang mga magulang niyo. Pati na rin ang nanay ko. Huwag kang mamamatay, please. Sapat na naging buhay ko sa mundong to, Jen. At least bago ako mamatay, may nagawa akong tama. Hindi, lumaban ka. Naging tao ka, Emma. Tao ka para sa akin. Salamat kung ganun. At gusto ko lang ding sabihin, gusto kita, Emmanuel. Jenica. Sasagot pa lang sana ako pero pumikit na ang kanyang mga mata. Nagsisigaw ako na parang bata. Isinigaw na gusto ko rin siya. Humihiling na sana narinig niya pa rin yun bago siya tuluyang nawala. Umatras si Kuya. Itinaas ang buntot pagi at huling inundayan ang natitirang aswang. Tumama ito sa leeg. Mumaon hanggang likod. Ang dugo'y kumalat sa lupa. Sa bawat halakhak at sigaw, unti-unting nawawala ang mga tunog. Ang apoy ay kumalat hanggang sa mga kubo. Nilalamon ang lahat. Wala na si Mang Delfino. Wala na rin si Emmanuel. Bumuhos ang ulan ng dahan-dahan. Namatay ang apoy. Pero ang amoy ng dugo ay nanatili. Tumingala ako sa langit. Ang buwang pula ay unti-unting naging malamlam na dilaw. Si Manuel, si Mang Delfino, hindi na sayang ang sakripisyo nila. Hindi ko sila makakalimutan. Jen, naiganti na natin ang nanay at tatay. Pwede na tayong bumalik sa normal nating buhay. Sa wakas, Kuya, makakalaya na rin tayo sa sakit at galit. Oo. Magsisimula tayo ng panibagong buhay, Jen. Tahimik kaming naglakad palayo. Ang gubat ay parang patay. Walang huni, walang galaw. Sa likod namin, abo na lang ang naiwan.
abo ng mga halimaw at bangkay ng 2 taong nagsakripisyo para mabuhay kami. Sa gabing yon natapos ang sumpa ng sigbinan. Hindi dahil sa dasal, kundi sa dugo ng mga handang mamatay para sa liwanag. Sa puso ko mananatili ang isang bagay na hindi kailanman mawawala. Ang alaala ng mga sakripisyong nagligtas sa amin. Ang kabutihan ay minsan nasa anyo ng halimaw. At hindi lang tulad nila. Walang tsansang magbago. Lumipas ang maraming taon, namuhay kami ng normal ni Kuya. Nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya at ganon din ako. Naging masaya rin kami pagkatapos ng lahat na nangyari. Pero hindi namin makakalimutan ang mga aswang na piniling maging mabuti para lang magkaroon kami ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Pero bago ako magpaalam, nais ko po sanang mag-iwan ng isang katanungan sa inyong lahat kung sakali mang magkaroon ng pagkakataong mapili ang aking kwento. Kung kayo po ang nasa sitwasyon namin ni Kuya, ipaghihiganti nyo rin ba ang mga magulang nyong pinatay ng mga aswang? Aswang Radio. Heto na nga mga ka-Aswang Radio. Nandito na ulit si DJ Rosana para magbigay ng aking post-mortem comments. Para sa mga nakakakilabot pero nakakaantig na kwento ni na Jenica at Eugene, ang mananugis na napadpad sa murang paupahan sa baryo ng mga aswang. Grabing roller coaster ride na ito ang kanyang kwento, ano? Kung mapapansin nyo, nagsimula ang lahat sa isang simpleng misyon, paghihiganti. Sino ba naman ang hindi gaganahang gumante, no? Ang mga magulang mo ay pinatay ng mga aswang. Natural lang na mamuo yung galit sa dibdib mo. Kaya sina Eugene at Jenica, walang inaksayang panahon. Umupa sila sa baryo mismo kung saan naganap ang krimen. Ang tapang nila, mga bes. Pero sa totoo lang, ang tawag dyan hindi lang tapang, kundi desperasyon. Desperasyon na makita ang hustisya sa paraang akala nilang tama. Pero ito ang twist na nagpatumba sa ating lahat. Hindi dahil sa manananggal na lumilipad. Yung mga akala nilang kakampi, yun pala ang kalabang hinahanap nila. Grabe talaga tong pamilya na to. Sila pa ang nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng gulo, pero sila pala talaga yung gulo. Ang sakit noon kasi nagtiwala na sila eh. Pero doon natin nakita ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ang nasa dilim, habang buhay nang nasa dilim. May mga aswang palang handang mag-sacrifice para sa liwanag ng iba. Tulad ng ginawa ng mga aswang na sina Emmanuel at Mang Delfino. Sila ang nagbigay ng second chance kay Jenica at Eugene. Hindi nila kailangan maging tao para maging mabuti sila. Grabe, ang dami kong natutunan sa kwentong ito, mga ka-Aswang Radio. Ito yung mga moral lessons na nakuha ko sa kwentong pinakinggan natin today. Una, ang hustisya hindi palaging pagwawakas ng lahat ang katumbas. Minsan mas malaki pa ang impact ng pagpapatawad o ng pagbabago. Pumasok sina Jenica at Eugene para pumatay, pero lumabas silang nabigyan ng buhay. At yon ang tunay na tagumpay, which is ang makawala sa kadena ng kanilang galit o puot. Pangalawa, huwag magpadala sa first impressions. Akala mo mga aswang puro masasama, well, akala lang natin yon, no? Ang akala mo ang kaaway habang buhay na kaaway. Pero si Emmanuel nagbago. May mga halimaw na nagiging bayani at may mga kaibigan na kaaway pala. So yung buhay sa napakinggan natin ngayon parang balot. Madaling mabulag sa balat pero ang laman may sisiw na naghihintay na lumabas. O diba? Pak na pak. Pangatlo, ang sakripisyo ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Yung mga aswang na piniling mamatay para mabuhay ang mga biktima nila, yun ang tunay na definition ng heroism. Hindi mahalaga ang label mo, mahalaga ang ginagawa mo. Ang kabutihan ay minsan nasa anyo ng halimaw. Napakaganda ng linyang yan, no? Sabi nga, don't judge the book by its cover. Okay? Ngayon dumako naman tayo sa tanong ni Jenica. Kung kayo po ang nasa sitwasyon namin ni Kuya, ipaghihiganti nyo rin ba ang mga magulang nyong pinatay na mga aswang? Jenica, kung ako ang tatanungin mo, oo, sa una gagawin ko, natural na tao yung reaksyon ko. Hindi ko tatanggapin. Hahanapin ko ang hustisya. Pero Jenica, kapag nakita ko na ang katulad ni Emmanuel at ang aswang na nagsikripisyo para sa akin, well, hihinto ako.
Kasi ang paghihigante ay parang apoy yan. Sinusunog ka rin yan. Ang pagpapatawad at pagtanggap ay isang bagong simula ng tunay na tagumpay. Ipaghihiganti ko sila sa pamamagitan ng pagpapakita na ang buhay ko ay mas mahalaga kaysa sa galit. Hindi ko hahayaang maging halimaw ako para lang mapatay ang halimaw sa loob ko. Kaya Jenica, babalik ako sa normal na buhay tulad ng ginawa ninyo ni Eugene. Kasi yun ang pinakamahalagang paghihiganti eh. Yung maging masaya at mas maging mabuti ka kesa ikaw pa ang pumatay sa kanila. Ayan mga kaaswang radio, yan yung aking mga saloobin sa naging kwento natin ngayong araw. Ngayon kayo naman ang mag-share ng inyong mga saloobin dyan sa comment section. Pakilatag yung mga sagot nyo sa tanong ni Jenica at syempre yung mga insights at moral lessons na natutunan nyo sa ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Again, this is DJ Rosana at hanggang sa susunod na kwentong magpapakilabot pero magpapamulat sa ating lahat. Ciao! Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't